Kasama po natin ang ating doktor, serbisyo, walang iba kundi ang ating gastroenterologist, Dr. Paulo de Mapilis. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Hello, good morning, Ma'am Ninya. Hello po. Okay, good morning, Doc. O dediretsuhin ko na po kayo, do's and don'ts of holiday eating. Okay, so kasi ngayong mga panahon ng holiday, nat-trigger yung ating mga acid reflux at hyperacidity, di ba? So actually, when it comes to do's and don'ts during eating, meron tayong mga tatlong dapat tandaan kapag dating sa pagkain. So una is sa mga partikular sa mga taong may acid reflux at hyperacidity, may tinatawag kasi tayong mga trigger foods. Itong mga trigger foods, hindi sila actually nagtitrigger ng mga acid reflux pero ginagawa nila, nagpapalala sila ng mga pag-atake. No? Ito yung listahan ng coffee, tea, chocolate, cola drinks, spicy food, oily food, fatty food, citrus-based food, tomato-based food. Yan, lahat yan. No? Pwede silang mag-trigger. Pero ang mga trigger foods, actually, iba-iba yan kada tao. Parang allergy, no? So, may mga tao, ina-acid sila sa coffee, may tao, ina-acid sila sa spicy food, may tao sa oily food, fatty food. So, ang mabuti is, patients should mind their triggers. Dapat alam mo sa sarili mo kung ano ba yung particular na food and drink na nagtitrigger. So, for the meantime, pwede mong iwasan or parang know your limits. Parang, kunyari, ina-acid ka sa coffee. Siguro kahit half cup lang or parang sip lang. Huwag masyadong madami. Ganyan. Pangalawa, sa do's and don'ts during mga holiday season, ganyan, is small frequent feeding, yung dahan-dahan ng pagkain. So this includes portioning your food, no? So dapat wag tayong biglaan kakain, no? Lalo na handaan, ang dami, kain dito, kain dyan. So dapat babasagin natin yung mga kinakain natin, pwedeng bite-sized meals lang, then pahinga, bigyan mo na sarili mo ng ilang minuto, then kain ulit, pahinga, parang gano'n, small but frequent feeding. At pangatlo is avoid eating 2 hours bago matulog. Okay, so from your last meal, siguro mga 1 to 2 hours bago tayo mag-lie down. Okay? Kasi nakaka-trigger din sila. So, Yun. kapag ganun, Doc, no, kapag, syempre, sunod-sunod ang mga kainan, yung feeling mo rin na indigestion, di ba? Yan din po yung mga common ngayon. Yung parang, busog na busog ako, parang bloated ako. Tapos, kung indigestion naman, hindi naman ako, kumbaga, hindi naman tama yung magiging takbo ng sikmura ko. Yes. Okay, so when it comes to indigestion, or ito yung, ang common na description kasi ng mga tao is feeling na madaling mabusog, madaling mapuno ang tiyan, kahit naman konti ang kanilang kinain. Of course, lahat ng tao, kung marami ka talagang kakainin, feeling mo talaga busog ka. Pero kasi may mga taong may dyspepsia, hyperacidity at acid reflux, kahit konti pa lamang ang kanilang kinakain, ay madali silang mabusog. Ito po yung tinatawag nating empacho, no? Na-empacho sila, no? Kasama din ito sa gamutan, sa mga ginagamot namin, no? So of course, ang number one approach talaga dito is yung small frequent feeding. At pangalawa is kung kayo po ay may nararamdaman na ganito, kahit ano pong dahan-dahan ng pagkain ninyo, kailangan pong magamot. Kung hindi gagamutin, hindi gagaling. Okay, ano pong gamot? Baka pwede po, kunyari alam kong acidic ako or alam ko baka ako ay sisikmurain, inuman ko na po ng yung gamot bago ko kainin. Noon, parang Pwede po unahan. ba yun? May Yung mga parang ganun po ba? mga milky. Alam niyo po ba Actually- yung tinitake na antacids o yung mga ganyang milky na solution or liquid? Yes. Okay, Pwede po so ba yun? ang number one na gamot talaga is mga anti-acid medication tulad ng mga proton pump inhibitors. Nandiyan po yung mga omeprazole, pantoprazole, esomeprazole, kung ano-ano pa pong prazole. Ito po ay mga rinereseta ng inyong mga doktor at gastroenterologist. Yung po kasing mga over-the-counter na antacids, tulad po ng mga alginates at mga aluminum magnesium hydroxide, no? Ito po yung mga antacid yan, mga ganyan. Ito po ay mga symptom relief lang, but they don't prevent anything. They don't prevent complication. They don't prevent ulcers. So kami po as gastroenterologists, we don't recommend them na stand alone. Usually, adjunct dapat po sila sa mga prazole tulad ng mga nabanggit ko kanina. At pangalawa po, bukod po Opo. sa mga acid suppressants tulad ng mga proton pump inhibitor na nabanggit kanina,
may mga tinatawag din po kaming prokinetics. Ang mga prokinetics, ito po ay mga adjunct medication din. Ang trabaho po nila ay pababain ng pagkain at pagkain. Kasama na po dito yung domperidone, baka narinig nyo na yun, domperidone, Yung po ba mosapride. nire-reseta? Nire-reseta po ba ito? Yes, Kailangan lahat po ito ay resetahan. kailangan Mareseta ng na reseta tayo ng mamaya. doktor. Para Yes. Para sure. saan po ba Oo, yan? naku, Yung kailangan mga po ganyan yan. po? Para saan? Tama po. So, ito po nga po, ang mga prokinetic na po nito, ang trabaho po nito is para mas madali at mas mabilis bumaba ang pagkain at hangin para hindi tayo masyadong bloated at hindi tayo ini-empacho. Alright. Oh, kwento ko lang kay Migs, mukhang okay yun para hindi empatio. Yun yung pampasira talaga eh. Kahit gaano kasarap pa yung pagkain, kung ikaw na-empatio, hindi mo ma-enjoy. Opo, oo, tama. So Doc, no, siguro panghuli na lang mula sa akin. Kasi syempre, nandiyan ang mga pagkain, di ba? Meron din ba mga tamang mga kinds of liquids o mga inumin natin na mga best siguro mga inumin para makaiwas sa mga gastro problems o makaiwasan din at the same time? Wait, gusto ko lang dagdagan. Yung mga probiotics, ano po bang masasabi nyo doon? Kasi usong-uso yung mga probiotics ngayon. Tsaka what about milk, for example? Ito ba ay mas lalong nakakasama o mas okay para sa tiyan? Okay, sige. So, isa-isahin natin. So, una, ano nga ba ang mga pagkain na dapat i-prioritize or dapat naman din iwasan? So, tulad nung nabanggit natin kanina dun sa trigger foods, no? So, they do vary from person to person, yung mga iniiwasang pagkain, no? Para kasi siyang allergy. Pare, alam mo namang allergy ka sa seafood, di ba? Iniiwasan mo yung seafood. So, same po with trigger foods. Alam mo naman, nakadakain mo ng spicy food, ina-acid ka, o iniiwasan mo na muna. Okay? Tapos, when it comes to a priority food or drink, wala naman po talagang particular na makakatulong. Meron po kasi mga anecdotes na sinasabi, apple cider, ganyan, but wala pong pag-aaral na nagsasabi na nag-i-improve po ng acid reflux ang kahit anong pagkain or gamot, pagkain or inumin. No? So, pare-parehas lang po. Okay? So, meron pong nagpapalala, pero wala pong nag-i-improve. Yung susunod naman po is milk. Mamaya po natin probiotics. So, when it comes to milk, ang milk po, not necessarily nag-i-improve po siya sa acid, no? Pero, rarely, very rare, may mga pasyente po kami na every time umiinom po sila ng gatas, lumalala daw po yung hyperacidity at acid reflux po nila. So kahit po hindi kasama yung milk sa common na nagpapalala ng hyperacidity, acid reflux, kung ikaw, in particular ikaw, alam mo na whenever you drink milk, your stomach doesn't feel well, you feel like sumasakit siya, sinisikmura ka, or nagtatai ka, better to avoid it. Okay? Parang So, iba-iba lactose kada tao. intolerance And, po ba yan? Yes, oo. Pero bukod po sa pagiging lactose intolerance, may mga tao din po na trigger food din Sensitive. talaga nila yung milk. At isa pa po, ang milk po ay madaling mapanis, kaya mag-iingat po tayo, no? So hindi lang sa hyperacidity, acid reflux, pati po sa food poisoning, mag-iingat po tayo sa gatas. Okay? Right. At yung pangatlo naman po, yung huli niyo po katanungan is about probiotics. So ang probiotics po, may kaunting evidence po siya na nakakatulong sa hyperacidity, especially po kapag tinitreat na po namin ng H. pylori ang mga pasyente. Meron pong mga pag-aaral na ang probiotics, nakakatulong po siya kung ikaw ay may H. pylori. Pero in GERD and acid reflux on its own, kulang pa po ang ebidensya na makakatulong si probiotics. Pero kung gusto niyo pong mag-probiotics, walang problema, no? Safe naman po ang probiotics. It is FDA approved. Just make sure na galing po ito sa mga pharmacy, no? Hindi po nabibili sa Facebook, ganyan. Oo Sa mga nga, legitimate oo, source po natin kakatakot. nabibili ang probiotics. Ang probiotics, yes. At ang probiotics po, ito po, mayroon po itong ebidensya po talaga na ang probiotics at it minimizes the risk and occurrences po of diarrhea. So yung mga food poisoning, kung sakaling marami kayong na food poison pero ikaw naka-probiotics ka, mas madali kang gagaling at mas maikli yung duration ng sakit mo kumpara sa ibang tao. Ayun, may advantage yan. Kahit sabi nyo, kaunting ebidensya. Kasi bumibili po ako ng ganun, vitamins eh. Yes. Kahit Oo. kaunti, pero Kasi kung may budget naman tayo, di ba? Why not?
Oo, at least kung may kahit budget papaano, naman. it helps. Maraming salamat, Doc, ha. Sorry, wala na po tayong oras, pero ang galing nyo po. Thank Ang you dami din po po. naming natutunan sa inyo. 3 araw bago course. magpasko. Ayan po ha, Dr. Paulo Demapilis, ang ating gastroenterologist. Maraming salamat sa ating doktor Thank you din serbisyo. po. Thank you.